Welcome to my YouTube channel. Alam niyo ba na meron tayong isang guest na naman, pero ang layunin ng kanyang character ay kumakatawan sa mga karangalan, kasipagan, at kabutihang asal ng mga karaniwang Pilipino. Nilalayo nitong baguhin ang pananaw sa kulturang Pilipino and hoping to reframe our perception and tendency to relate to a certain existing folklore character na si Juan Tamad. Naalala niyo pa ba yung Juan Tamad? Ano ba ang opposite ng katamaran? Iyan ay ating alamin sa aking interview with him. Itong ating bida ay isang tanyag na kontemporaryong Pilipinong pintor na nagmula sa Palumpon, Leyte. Ang kanyang mga obra ay kilalang kilala sa pagtatampok ng isang figura na nakasuot na malinis na barong Tagalog na sumasalamin sa kulturang Pilipino, pagpapahalaga sa pamilya at dignidad sa pagtatrabaho. At para malaman pa natin ang kanyang buong istorya, ating kilalanin walang iba kundi si Neptali Rico Alonzo, mas kilala sa sining bilang Pedrong Masipag. Welcome to my YouTube channel. Hi. So, anong pinag-aabalan mo ngayon? Sa ngayon, may ginagawa kong project na isang plywood, yung Pedrong Masipag ko na bayanihan. And kakatapos lang ng aking solo exhibit sa Gallery Ana, which is the title of my exhibit is Prince Asiel and His Textured Rhythms. Nakita ko ngayon, ang ganda eh. Yeah. Anak mo yata yun nandun, di ba? Yeah, inspired siya sa aking panganay na anak, which is blind and autistic. Actually, hindi ako nakapag-aral ng kolehiyo. Ano lang ako, self-taught artist, high school grad lang. And hindi talaga ito yung pinaka-first job ko. Gaya ng nabanggit sa naunang mga interviews, ang first love ko talaga is singing. Oo. Yeah, kumakanta ako kung saan-saan. Yun yung mga part-time ko. And then, na-realize ko na may talent talaga ako pala sa pagpipainting, sa pagdodrawing. So, pinush ko siya, inaral ko siya. And then, heto ako ngayon. Way back, yung kabataan, anong nakahiligan mo nun? Mag-travel at saka kumanta. Imagine mo nung kabataan ko, pag sumisweldo ako sa trabaho, nauubos lang siya sa karaokehan. Kasi mga ilang taong ka nun? mga 20 plus, 20 hanggang 27, 28, ganyan. Sumasali ako sa poster making contest, yun. Tapos, kahit paano, nananalo, and then, pinapadala ko sa iba't ibang eskwelahan para lumaban. Yun yung pagkakatanda ko nung high school ako. Actually, nung kabataan ko, wala akong ginawa kundi mag-travel around lang. Baga, kung saan-saan ako naglalaboy, pumunta ako ng Iloilo, Palawan, Cebu. So, wala talaga sa isip ko ang maging artist. Wala, as in wala. And then, kung saan ako napadpad, kung pag may video kihan, talagang kumakanta ako kung saan-saan. Tapos, na-realize ko na parang kailangan ko na magtrabaho. Kasi, siyempre, tumatanda na tayo. Nagtrabaho ako sa Globe Telecom as an agent, and then na-promote ako sa office. Habang ginagawa ko siya, naramdaman ko na hindi pala talaga ako masaya. Parang hindi yun yung mundo ko. Parang may hinahanap ka? Oo, meron akong hinahanap na isang bagay na magpapasaya sa akin. Tapos, lagi kong tinatanong sarili ko, ba't pa ako nandito? Hindi naman ako
hindi naman ako ito, sabi ko. And then, yun pala, unti-unti na palang sumisibol yung pagiging artist ko noon. Kasi panay drawing na ako ng drawing noon eh, sa sketchpad. Tapos kapag nagagawi ako sa mga galleries, talagang amazed na amazed ako sa mga painting. Sabi ko, balang araw, gusto kong maging kagaya nila. So, nung nasabi ko na sa sarili ko yun, nag-decide na ako na, okay. So, mag-resign na ako kasi wala naman nangyayari dito sa future ko. Kumikita nga ako sa trabaho ko, pero wala rin naman akong naiipon, hindi rin naman ako masaya. So, lumipat ako from Manila, kasi sa Manila ako nag-work, sa Espanya. Lumipat ako na Antipolo. Nagsimula ako ulit. Pero medyo struggle yung pagsisimula ko kasi hindi ako binayaran doon sa dati kong trabaho eh. So wala akong income. Ang pera ko lang noon, kung magkano lang yung na-save ko, yun yung ginamit ko. Yun nga sa unang mga kwento ko, ang ginawa ko, nag-on the spot sketching ako sa mga park. Tapos, habang nag-on the spot sketching ako sa mga park, pupunta ako sa mga gallery. Tapos, inaaral ko yung kanilang mga estilo, kulay, technique, mga ganon. Tapos, nung in-apply ko na siya, yun nga, yung una kong kwento kanina, nagsimula ako dun sa mga painting na, drawing na hubad. Hubad yung mga painting ko. Kasi talagang kita lahat. Pero nung na-realize, mayroon ako inatinan na sabi doon sa art, para art camp. Tapos may mga, mga talk. Sabi doon, bilang isang artist, dapat meron tayong tawag nito, ginagawang istorya na mag-i-influence sa mga tumitingin ng obra, yung mga ganon. Tapos, so tinanong ko sarili ko, ano ba yung gusto kong maging? Sabi ko, gusto ko makilala ako bilang isang dissenting tao. Isang dissenting tao na kahit pa paano makikitaan ng pagmamahal sa kapwa, sa bayan, sa tawag nito, sa Panginoon, ganon. So, yung hubad na painting ko na yun, binihisan ko. Sabi ko, paano ko may papakita sa painting ko na isang dissenting tao ako. So, nag-umpisa lang pala yun sa hubad na painting? Oo, sa hubad. As in, hubad talaga siya. Ngayon, binihisan ko ngayon siya ng Barong Tagalog. Ayun. Oo, kasi 'di ba sabi ko, gusto ko makilala bilang isang dissenting tao. So, bilang isang Pilipino, ano ba yung simbolo ng isang dissenting tao? Kung bakit kasi ganun yung gawa ko, kasi nasa panahon pa ako ng ng parang searching. Yung bang gusto mong i-express yung buong pagkatao mo sa drawing. Parang eto ako, parang basang-basa sa ulan, alam mo yan. So yun nga, yung drawing ko kasi na yung parang nakahubad is parang dinidepict niya yung parang basang-basa sa ulan. Oo. Pero Hindi siya literal na basa talaga. hindi, parang dumaran ka lang sa bagyo, parang ganon. Oo. And then umattend ako sa isang art talk. Doon binanggit na kapag isa ka palang artist, nagbibigay impluwensya ka sa mga manonood. So sabi ko, ano yung magiging ambag ko as an artist sa lipunan? Ano ang ambag ko sa lipunan as an artist? So, well, dahil Pilipino ako, gusto kong i-promote ang pagiging Pilipino ko. Kaya ang ginawa ko, binihisan ko yung trabaho ko. Gaya nga na nabanggit ko, gusto ko makilala ko bilang isang dissenting tao. May pag-ibig sa kultura, sa mga tao, sa bayan, sa Diyos. Kaya yan ang napili ko, Barong Tagalog. Ayun. Tapos nakasalakot. Tapos kaya nakasalakot kasi pinoportray niya yung kultura nating mga Pilipino. The same time, natutunan ko na sa mga sikat na artist pala, may mga pangalan sila. So, like kagaya ni Ben Cab, ang pangalan naman talaga niya, Benedicto Cabrera. So, naisip ko, bakit hindi ko bigyan ng pangalan ng sarili ko? Tapos, sabi ko, kailangan ko ng pangalan. Sabi ko, hindi pwedeng Rico lang. Dapat may pangalan. Ako kasi napansin ko sa lahat ng mga kilalang artists, may mga signature name sila.
gusto ko kasi na yung pagkakakilala ng iba sa ating mga Juan Tamad, gusto kong anuhin yon, yung gusto kong baguhin yon. Tayo talagang mga Pilipino ay masisipag, di ba? Kaya nga tayo pinapadala sa iba't ibang bansa kasi alam ng mga taga-ibang bayan na masisipag tayo sa gawain. Lahat ng gawain nagagawa natin. So gusto ko i-portray yun. At doon sa nababasa nating kwento na si Juan at saka si Pedro laging magkasama, naisip ko, gamitin ko si Pedro. Kaya lang, ano apelido ni Pedro? Kung may Juan Tamad, dapat may Pedrong masipag. So, okay na. May nakabihis na siya, may pangalan na. So, inintroduce ko na ngayon siya sa market, sa art industry. Like, pag sumasali ako sa mga exhibit, nilalagyan ko ng pangalang Pedrong Masipag series, tapos title. So, ang nangyari, parang alias mo siya. Oo. Hanggang sa kaka-exhibit ko ng kaka-exhibit, napansin ko na tumatak yung pangalang Pedrong Masipag. In fact, hindi nga nila kilala si Rico eh. Hanggang alam ng iba, si Pedro ako. Pedro ka. Oo. Oo. Kagaya ng nakaraang araw, may exhibit kami sa Philippine Arena. Ang tawag sa akin, "Sir, kayo po ba si Pedrong Masipag?" Sabi ko, "Opo." Minsan nga, nakakaramdam na ako ng pagsiselos eh. Kasi sabi ko, mas kilala pa si Pedrong Masipag kaysa sa tong pangalan ko. Sabi ko ganon. Pero isang banda, okay ako, masaya ako. Kasi kahit paano, na-recognize yung hard work ko. Pero nakatulong sa'yo yun. Malaki ang naitulong sa akin to the point na dinala pa ako sa iba't ibang bansa ni Pedrong Masipag. Congrats din. Oo. Yun nga, nitong nakaraan, nagkaroon kami ng group show sa New York. So, kasama ng Faba Group. So, ang saya lang kasi 'di ba, from nagsimula ako sa pinaka mababa talaga, step by step hanggang sa kahit paano na-appreciate yung trabaho, yung pagsisikap ko. Pero teka, di ba sabi mo nga noon, nung nag-observe ko lang sa pagpipinta, Oo. meron ka na bang background doon sa pagpipinta? Wala talaga. So as in talagang from the very start, doon ka na talaga umpisahan mo lang doon sa pag-hawak ng brush. Actually, okay lang, diretso na yun. wala talaga akong ideya. Hindi ko alam. Alam mo sir, nagsimula ako sa pencil lang eh. Kasi dati gusto ko na talagang paano umasenso sa buhay. Kaya nagbabasa-basa ako ng mga libro kung paano umasenso sa buhay. Kasi kung aalamin yung pinanggalingan ko, talagang masasabi kong nasa pinaka-down ako. Ngayon, ang ginawa ko, nag-sketch ako na nag-sketch, inaral ko ng inaral, and then nung kumita ako doon sa sketching ko na yon, bumili naman ako ng watercolor. In fact, isa sa idol ko doon, si Sir Joey Pabilando. Kasi ang galing talaga eh. Tapos, pero, nahihirapan akong i-apply yung style nila kasi yung wet on wet, ang hirap. Sabi ko, di ba, wala naman akong formal lesson. Wala rin naman akong mentor. So sabi ko, bakit ko ba kailangan pahirapan yung sarili ko? Kung hindi ko kaya yun, di gagawa na lang ako ng sarili kong style. Di ba? So, kung mapapansin nyo, marami akong mga watercolor na bahalang tira yon. Bahala kayo kung ang tingin nyo mali yung atake ko doon. Pero, natuwa naman ako kahit na yung mga gawa kong yun, puro sold naman lahat yon. Saka maganda yung response. Maganda yung response. Kaya, sabi ko, okay. Masa. So, tapos, nung kumita naman ako sa watercolor, bumili naman ako ng acrylic. Takot pa akong gumamit nun. Kasi hindi ko alam kung paano gamitin talaga siya. Quick drying medium yan. Oo, yung acrylic. So, ang ginagawa ko, nagtatanong-tanong ako kung kani-kanino. Like kay Joseph Albao, sa ibang mga artist na nakakasalamuha ko, sila yung mga nagbigay sa akin na ideya. Tapos, kung makikita nyo nga yun doon sa mga early works ko, flat pa. Tapos, galing pa yung kulay, galing pa sa tube. Alam mo yun, yung plain. Mga lang, student grade lang. Oo, ganun. So, pero habang tumatagal, masali ako sa mga exhibit, nakakakwentuhan ko yung mga masters, natututo ako. So, mahalaga pala dito, natutunan ko, mahalaga pala yung step by step. Mahalaga siya na hindi ka dapat lumaktaw. Kailangan andun ka sa step by step para matuto ka, mag-grow ka. Yun.
sa pagkakaalam ko, pumapasok ako sa postmodernism na stylized cubism. Yun ang sa pagkakaalam ko. Kasi kung bakit ganito yung style ko, kasi na-inspire ako sa mga master na may kapareha ko ng style na ginagawa ko ngayon. Kasi kung bakit ko sila nagustuhan, kasi malaya silang gawin yung mga gusto nilang ginagawa. Hindi sila nahihirapan dahil sa mga rules. Kaya gustong gusto ko yung gano'n yung mga atake nila. So, kaya naman, ganito yung lumabas sa trabaho ko. Kumbaga, bahala na. Kasi gusto ko malaya eh. Walang rules. Kasi kapag may rules, maraming judge. Alam mo yon, nakaka-pressure. Parang may inhibition sa sarili mo na pinipigilan mo siya Oo. Hindi ka maluwag. Hindi maluwag, hindi ka masaya kasi konting bagay lang na magkamali ka, iko-correct agad ng iba. At minsan, takot ako sa ganon. Kaya sabi ko, gagawa ko sarili kong style. So, anong kahalagan sa iyo ng Philippinism? Philippinism? Kasi more of Filipino tawag ito, detection. Oo. Mayroong isang mentor nagsabi sa akin, sabi niya, ano ba talaga ang gusto mong ipinta? Sabi ko, gusto ko yung galing sa puso ko. Kasi bilang isang Pilipino, gusto kong ipakita na Pilipino ako. Ganon. So, ginamit ko yung kwento ng mga masisipag nating mga kababayan na mga Pilipino na kahit sa hirap ng buhay, lumalaban sila sa disenteng pamamaraan. Yun talaga ang dinidepict ni Pedrong Masipag. Alam mo yun? Oo. Pero mapunta tayo dun sa mga hinahangaan kasi hinabanggit ko alam ko na may mga pintor kang hinahangaan at balita ko influence yung mga gawa mo kina ang Kyoko. Sino po ba? Ang ang gustong-gusto ko talaga si Picasso. Si Picasso talaga. Do not originate. Oo. Kaso, sabi ko, Pilipino ako. Dapat Pilipino yung atake ko, hindi yung parang ang Kyoko, Picasso talaga. Sa pag-research ko, meron tayong tinatawag na Picasso ng Pilipinas. Si ano nga yun, si ang Kyoko. Di inaral ko naman si ang Kyoko. Nung una, kung makikita mo sa gawa ko, may pagka ang Kyoko talaga eh. Tapos, sabi nila, kapag gumagaya ka sa isang artist, magiging shadow ka lang. Sabi ko, ayoko na maging shadow na, although masarap pakinggan na kuha mo yung gawa ng master, ibig sabihin, magaling ka na, pero hindi ka naman napag-asabihang botong yung gawa mo. hindi eh. Hindi naman. Ang Kyokok eh. Ang Kyoko siya. Ngayon, siguro kaya na lang siguro mukhang botong kasi dahil Pilipino yung mga temahan. Oo. Pero ang Kyokok talaga, ang inspiration ko ang Kyokok talaga. Manansala. Manansala, ang Kyokok, isa pa si Lydia Velasco. Si Ben Cab, si Lydia Velasco. Si Lydia Velasco naman, gustong-gusto ko yung kulay niya na dilaw. Yung skin tone niya, yellow. Tama. Kaya yung usually magawa ko yan, Pedrong Masipag, dilaw. Pero kasi si Lydia Velasco may green. May green. Oo. Ang alam ko, sa pagkakalam ko, ang dahilan niya doon, gusto niya ipakita yung power ng mga kababaihan. Kaya may green. So, anong nakita mo sa mga gawa nila? Unang masasabi ko, astig talaga eh. Ang lupit. Tapos, ang nakita ko, consistent sila sa style nila. Kumbaga, paiba-iba man sila ng subject, pero yung style, consistent. Andun pa rin. So, sabi ko, okay. So, gumawa ako ng iba't ibang tema ng Pedrong Masipag,
pero andun pa rin si Pedrong masipag. Oo. Oo. So, ayun, nakakatuwa kasi kahit pa paano may nag-appreciate. Madami. After all. Ano bang ibig mong sabihin natutunan? Sa mga yung bukod sa proseso, yung flow, yung umpisa, hanggang sa may nakakilala kang mga pintor o mga nakikita kang pwede mong pagkayaan, ano bang natutunan mo doon? Well, bilang isang artist, hindi naman sa isang iglap magaling ka kaagad eh. Kagaya nga na nabanggit ko, step by step. So, marami rin naman akong pagkakamali talaga sa pagpipinta. Marami akong error, mga mistake. Kung pagbabasihan mo, kung ang master ang titingin, marami talagang kapintasan kang makikita. Pero, alam mo ba, doon ako mas nag-i-enjoy. Kasi, kailangan mo palang i-enjoy yung process. Kasi, doon mo masasabi sa sarili mo na nag-grow ka. Oo. 'Di ba? Ang hirap naman kasi yung bigla kang gagaling. Paano yun? Imposible yun, 'di ba? So, yung stage na marami akong mistakes, hanggang ngayon naman eh. Ang dami ko pa ring mali eh. Pero ini-enjoy ko siya. Totoo lang, ini-enjoy ko siya. Kasi, alam ko sa sarili ko na marami pa akong pwedeng igaling. Sa banda roon, sa hinaharap, marami pa akong mas matututunan pa. Marami pa akong mai-apply. Kaya, habang tumatagal, tinuturo sa akin ito na maging pasensyoso. Oo. Huwag magmadali. Huwag magmadaling sumikat or magmadaling makilala. Kasi hindi mo may enjoy ang process. Kailangan slow lang and then try and try hanggang mag-succeed. Paano ka naman na-inspire? Na-inspire in what way? Bawa, kung mayroon kang gagawin, paano mo umpisan siya para ma-inspire ka? Meron ka bang nakita ang gawa ng isang magaling na pintor para ma-inspire ka sa ginagawa niya? Para ma-umpisan mo yun? Kung tungkol sa artist, marami akong kilala na talagang iniidolo ko pagdating sa ganitong larangan. Pero minsan naisip ko, kung ano talaga yung nagpapa-inspire sa akin, pamilya ko talaga eh. Pamilya ko, mga anak ko, pamilya ko, magulang ko, asawa ko, sila yung kung dahilan kung bakit gumigising tayo sa umaga na punong-puno ng inspiration, pag-asa. Kasi, well, kapag hindi mo naman kasi gagawin yun, anong sense ng buhay, di ba? Di ba? Kung wala kang hugot. O wala kang hugot. Tsaka, kung mabubuhay ka lang para sa pera, ang hirap naman nun. Ang lungkot nun. Kaya minsan, sinasamahan ko siya ng pangarap, tapos inspiration, may bigay mo yung mga pangailangan ng pamilya mo, masaya ako dun. Kahit sa maliit na bagay. Kaya, kung tungkol sa inspiration, ang number one, pamilya. Pangalawa, yung, syempre, mga mentor mo, mga kapwa-artist mo na kagaya mo ng hilig at mga pangarap, sila din yung nagbibigay ng boost para mag-continue. Napansin ko, Pedro masipag. Yung mga gawa mo, lahat nakapikit. Ano ibig sabihin yan? Ito, gaya nga na nabanggit ko kanina, hindi pa siya si Pedro masipag. Kung i-check nyo yung early works ko, 2019, lahat yan dilat na dilat. As in, kitang-kita yung malaking mata. Nagbago ang lahat mula nung dumating yung anak ko. Yung anak ko kasi, pinanganak siya na kulang sa buwan. And then, dahil nga sa kulang siya sa buwan, may naapektuhan sa kanyang organ. So, at isa doon yung mata niya. So, pinanganak siyang blind. So, nung nalaman ko yon, gumuho talaga ang mundo ko, sir. Ang sakit sa kalooban, talagang umiyak ako na hindi ako nagpahalata na umiiyak sa hospital ito after sabihin ng doktor na wala nang pag-asa. So, gumuho yung mga pangarap ko sa kanya. Gusto kong magmukmuk kasi ang dami kong pangarap para sa anak ko eh. Pero, ano pa ba magagawa ko? Nandyan na. Nandiyan siya. So ang kailangan na lang natin, tanggapin.
harapin. Ngayon, sabi ko, ano ang gagawin ko para tawag nito, maging inspiration siya sa akin. So, ginawa ko, pinapikit ko yung mata. O, pinapikit ko yung mata mo. Wala may significance ito. Oo. Yung mga late na ginagawa mo. Nung una, dilat na dilat siya. Ngayon, lahat nakikita nyo, pikit ang mata. Para, kung bakit ko siya ginawa, para pag lumaki na yung anak ko sa banda roon, malaman niya kung gaano ko siya kamahal. Siya yung inspiration ng mga obrang ginagawa ko. Hindi lang dahil sa gawain ng mga Pilipino ang usually nakikita sa tema ng painting ko, kundi isa rin dito yung pagmamahal ko sa anak ko. Na bagaman blind siya, mararamdaman niya na kung gaano ko siya kamahal sa pamamagitan ng mga obra. Bukod doon, isa ring pinuportray nito, hindi porket may disability ang isang tao, ititigil ka na sa kasipagan. Diba? Alam mo yon yung magbumukmuk ka na lang. Kumbaga, gusto kong i-portray sa Pedrong Masipag na kahit na may kapansanan ka, pwede kang umasenso, maging masipag ka lang. Huwag mong isipin yung mga problema mo, yung disability mo. Gaano kasipag? Sabihin nating madaling araw pa lang nagsisimula na ako. Minsan alas 3 na madaling araw, minsan alas 4, minsan alas 5. Pero madalas alas 5, alas 6. Natatapos ako magpinta alas 11, alas 12 ng gabi. So, imagine kung gaano kahabang oras yun na nagpipinta ako. Pero hindi naman yun tuloy-tuloy. May putol din siya. Halimbawa, titigil ako ng alas 11 ng umaga, nagsimula ako ng alas 3, alas 4, titigil ako ng alas 11 para magpahinga, kumain, then magsiesta. Halimbawa, dahil nga mainit sa bansa natin, alas 3 hanggang alas 3 yung init, so alas 3 ako nagpapahinga. Pagbalik ko, alas 4 hanggang alas 11, alas 12 na ng gabi yun. Grabe. Oo. Ganun siya. Ganun kahaba yung working time ko. Kung nabibilang mo naman kung ilang oras mo natatapos yun. Opo. Minsan kapag masyadong malaki, hindi talaga kayang matapos. Pero kapag maliit lang, like 18 by 24, kaya ko siyang tapusin sa isang maghapon. Bilis pa. Pero depende pa din yun. Kasi ang mga Depende rin artist... sa mood. Depende rin sa mood. Kasi ang artist naman, di ba, sabi nila, moody. Pero minsan kapag may pinapadede ka, Oo. hindi pwede yung mood eh. Bawal ang tamad. Tama, oo. Hindi pwede yung tatamad-tamad. Kailangan maging masipag ka. Tapos, sa isang linggo, hanggang Sabado, nagpipinta ako. Linggo siguro, family. Family time ang linggo ko. Hanggang kailan ang estilo mo niya ni Pedro Masipag? Hanggang kailan? Siguro hanggang nabubuhay ako. Kasi hanggat may naniniwala, buhay at pag-asa. Kasi ang pinoportray ng Pedro Masipag ko is pag-asa at kasipagan. So lahat tayo kailangan natin ng kasipagan sa buhay para umahon sa kahirapan, 'di ba? So hangga't may naniniwala, gagawa ako. Pero kung sakali mang dumating yung wala nang maniwala, gagawa pa rin ako kasi dito ako nagsimula at ito rin yung dahilan kung bakit ako naniwala. So masasabi kong ang pwede ko sigurong gawin is mag-explore pa. Yun nga, habang may bukas, pwede tayong gumawa ng gumawa, walang patid, walang tigil, hanggang sa may madiscover tayong bago. I'm sure sa banda roon, may panibagong mag-i-inspire sa atin at i-adapt naman natin sa painting na yon. At kapag may nakakita, I'm sure may inspire din sa painting na yon. May tanong ako. Darating kaya yung punto na mamumulat na malaki ng mga mata? Posible po na magkaroon ng ganong bagay. Kasi ang pagmulat naman ng mata hindi kailangan literal. Minsan, ang pagmulat ng mata, di ba, pumapasok siya sa knowledge. So,
hindi naman kailangan magdadwell tayo sa isang negative na bagay. Kailangan tanggapin natin kung ano yung positive din. So, isang araw baka makikita nyo, didilat ang kanyang mga mata. Kasi, pag nakita nyo na yon, ibig sabihin, nasa state na tayo ng mas magandang hinaharap, mas magandang kinabukasan. Kasi, lahat naman tayo may stage sa buhay eh. So, kung ang panahon na ito ay nakapikit, kung hindi man sa art, sa ibang bagay, kung tayo may kinakaharap na problema, di ba, parang pakiramdam natin madilim. Hindi kaya umuulan. Pero hindi naman laging umuulan. Bukas o mamaya, sisikat na ang araw, ang liwanag. So baka, ganun din ang mangyayari. May state na didilat ang ating mga mata in a way na mas magandang kinabukasan ang naghihintay o kakaharapin. Para sa akin, siguro, panatilihin yung kasipagan. Kung nasimulan mo na siya ngayon, galingan mo pa, sipagan mo pa, kasi yun ang susi sa tagumpay. At kung feeling mo naman, tinatamad ka, okay lang yan. Mamaya, pag ready ka na, disipagan mo na. Kung minsan siguro, baka kailangan mo lang ng inspiration. Kung ganun yung tingin mo, humanap ka sa paligid mo, o di kaya sa pamilya mo, o di kaya sa sarili mo, sa minamahal mo. So, ang mahalaga, huwag kang mawala ng pag-asa. Tapos, huwag kang tumigil, tumuklas ng mga bagong bagay. Kasi yun yung mag-grow sa'yo para maabot mo yung goal mo, yung husay na gusto mo. Kung gusto mo maging tulad ng isang master na iniidolo mo, I'm sure sa bandaro ma-achieve mo yun. Basta sipagan mo lang, sipagan mo pa. 'Di ba? Kung pwedeng gumising ng madaling araw, gawin mo. Kasi yun yung paraan para ma-express mo yung gusto mo. 'Di ba? Kasi yun yung fresh pa yung isip mo eh. Kasi yun din ang ginagawa ko. Umaga pa lang, nagtatrabaho na ako. Kasi pag tanghali na, sabi na matatanda, ang layo na narating ko, ikaw tulog pa rin. Paano kung bumagsak ang biyaya, hindi mo na naabot. Hindi na nasa loob, di ba? Sayang. So, maaga pa lang, magsimula na, at mangarap, ato pa rin ang pangarap. Magpasalamat, unang-una sa Diyos. Kasi, yung talent na mayroon tayo is reflection ng talent niya. Kasi, ang Diyos, syempre, ang pinakadakilang artist. Lahat naman tayo nangungopia lang sa Kanya. So, para sa akin, una-una, pasalamatan natin yung lumikha na nagbigay ng talent. Pangalawa, yung pamilya natin na sumusuporta sa atin. Walang tigil sa pagsuporta. Pangatlo, yung mga tao na sumusuporta sa atin, na kahit hindi tayo kilala personally, nandyan sila para suportahan tayo. In fact, yung iba nga, bumibili pa. Oo, kaya sobrang thankful din ako sa mga buyers and collectors, sa mga patron na patuloy na nagtitiwala kay Pedrong Masipag. At patuloy na naniniwala sa aking talento. At gayon din dun sa mga baguhan na nagsisimula pa lang, mga estudyante na nangangarap na makilala rin sa bandaroon, ay ang advice ko lang, kapag feeling mo magaling ka na, alisin natin yung feeling na yun. Instead, patuloy tayong magpakumbaba. Kasi, yung feeling mo na magaling ka na, mayroon pang mas magaling pa kaysa sa atin. Kaya ako, hindi ko sinasabi sa sarili kong magaling ako. Nasa process pa rin ako ng pagtuklas. Maraming mas magagaling dyan. Ika nga sabi nila, ang buhay ay para kang nagmamaneho. Kung masyado mong nililiwanagan yung ilaw mo, yung headlight mo, either makabangga ka o mabangga ka. Kasi mayroon pang mga nauna sa'yo, mas maliwanag din ang ilaw. Kaya para sa akin, slowly lang, tapos be humble and be inspired. Nakapauwi na kami ni Rico. Salamat, Rick, sa pagpapa-unlock ng aking invitation sa aking vlog. Yes, ako rin. Tubos na nagpapasalamat. Lalong-lalo na sa Thundercats Joe.
salamat kay Sir Joe na talagang naglakbay pa ng malayo para mapasyalan ako kami ng pamilya ko. So maraming salamat, Sir. Thank you din. Thank you. Sa ulitin. O, si Daniel. O ikaw, Daniel. Yan, si Daniel. Dumakit. Thank you. So, siya nga po pala, mayroon po akong solo exhibition ngayon sa Gallery Ana. Kung mapapaadaan po kayo sa Alabang, sa Festival Mall, sana makapasyal po kayo. Ang exhibit ko na ito ay tungkol sa aking pinakamamahal na anak. Ang advocacy ng exhibit ko na ito ay tungkol sa mga blind and autism. So, makikita nyo doon sa mga painting ko yung behavior ng mga may autism. At sana po mapadaan kayo. At the same time, ito ay pahaging lang. Sa banda roon, magkakaroon din ako ng gaganaping another solo exhibit. Pero ito naman ay tungkol sa kay Pedrong Masipag na may temang ang paglipad ng saranggola ni Pepe at lumipad na nga. At gusto ko rin po pala magpasalamat sa Thundercats, Joe. Maraming salamat sa panahon na ginugol niyo po kay Pedrong Masipag sa pagpunta sa akin dito para makapanayam at makita ang aking mga obra. Sa lahat po ng mga sumusubaybay, mga followers ng Thundercats Joe, please subscribe po and share para marami kayong mas matututunan pa na kwento ng buhay ng mga artist. Hindi lang ako, I'm sure marami pang iba dyan na mga nauna na in-interview sa akin at mga susunod pa. Kaya please follow Thundercats Joe and thank you very much, Sir Joe.